Sound check. Sound check. Sound. 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 Sound check. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Tayo magpapasimula sa ating gawain. At bago tayo magsimula, aniyayahan ko po kayo magsita yung lahat. At minsan pa, purihin, pasalamatan natin ating Panginoon
We praise you, Lord. We honor you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, oh Lord. Hallelujah, praise you, Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Sino handa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Awitan natin ating Panginoon. Open the eyes. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Once again, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you how you live it up, shining in the light of glory. Put out the power of love as we sing holy, holy, holy. How you live it up, shining in the light of glory. Pour out the power of love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Once again, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you how you live it up, shining in the light of the glory. Put out the power of love as we sing holy, holy, holy. How you live it up, shining in the light of the glory. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord, stronger the brave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Once again, I know. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord, stronger the grave. My Redeemer lives. 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 My Redeemer, you lift my burden. I rise with you. I'm standing on this mountain top to see your kingdom come. Once again, you lift my burdens. I rise with you. I'm standing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer.
Redeemer lives, my 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 Redeemer lives. Minsan papurihin natin Panginoon. Praise you, Lord. Hallelujah, oh Lord. We honor you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Patuloy tayo maayos sa ating Panginoon. Power of your love. Lord, I come to you
your spirit lift me on by the power of love. Minsan papurihin natin ating Panginoon. We worship. Hallelujah, Jesus Christ. Yododo Shadarabakande. Yododo Shiaramakande Andarababa. Holy Spirit, fill this place tonight. Glory, hallelujah. Jesus, hallelujah. Robo Sandaramakande. Yododo Shiaramakande Andarababa Sunday. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. We glorify you, God. We lift you are mighty. You are holy, Jesus Christ. We pray, God, that you touch every sick body tonight. Touch it with your healing and holy hands. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Robo Siandaramakande. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Dadako tayo ngayong gabi sa panalangin. Ingat natin ang ating bawat pangangailangan. Patuloy na pag-iingat ng Panginoon Diyos at gagawing pagliligtas sa ating mga mahal sa buhay. Ingat natin ngayong gabi patuloy na kaligtasan at pag-iingat ng Panginoon sa pamilya ng Reyes, Lugto, Presentacion, Amaro, Mijares de Guzman, ganun din ang pamilya ng Collado, Baniaga, Cortez, Paner, Yundanga. Angat natin sa Panginoon ang pamilya ng Yacanles, Santos de Leon, Palencia, Bentihaban, Maldonado, pamilya ng Rosas, Layugan, Nabor, Guhol, Garais, Castro, Mirazol. Ganon din ang pamilya ng Quinto, San Pedro, Margallo, Dalipe, Quintana, Caracas, Pascua, Punong Bayan at ang pamilya ng Makalinaw. Ganun din, ingat natin sa Panginoon Diyos, pangangailangan, kagalingan ng mga may sakit at may karamdaman. Patuloy na hipuin ng Panginoon Diyos ang kagalingan ni Sister Olivia Apostol, maging si Luis Cometa, Nida Para, Cecilia Malaluan, patuloy na pagtingin, maging si Sister Michelle Olson, Teresa Lagura, Arnel Cansana, Adela Digman, patuloy na pagalingin ng Panginoon at maging si Sharos Cruz, ingatan ng ating Panginoon, palayain sila mula sa gawa ng sakit na cancer. Ganun din kalakasan ng mga may stroke, Ani Macandog, Leo Lingleo, Irene at Nardo Bautista, Henry Escobedo, Merrill Dalipe, Sandy Rayondanga, Leo Quintana at Dalino Paner, ang mga pastor na may sakit at may karamdaman, Pastor Frank and Bida Benaventura, Tony Tino, Erning Villasis, April Garcia, Pastor Ricky at Emily Cordero sa Baguio, patuloy na hipuin ng Panginoon Diyos pagalingin, palayain mula sa gawa ng sakit at karamdaman, kay Pastor Santi Malinaw, at isama natin patuloy na panalangin maging kay Pastor Tom Payne sa USA. Palayain din ang mga may high blood pressure at mga diabetes, Antonio Layugin Sr., Alice Amechazura, June Pedroña, Jefferson Pascual, ang Bentihaban at si Sister Edna, ang pamilya ng Bianco, Cometa, Gloria, Collado, Punong Bayan, Family, Sulit Family, Edwin de Guzman, Elisha Rosas, patuloy na pinapagaling ng Panginoon. Isama natin sa panalangin ang bata na ito, palayain mula sa gawa ng kanyang kidney at maging kay Sonny Santos, Anita Concepcion, Herfredo Alcantara at Chris Daniel Santos. Sama natin sila sa panalangin. Mga backslider, magbalik loob sa presensya ng Panginoon Diyos na buhay. Angat natin si Christian Bianco, katagpuin ng Panginoon Elvin Magpantay, Joseph Santos, Lisa Santos, at maging si Yuri, mga nasa bilangguan. Palayain ng Panginoon mula sa apat na sulok ng silid na iyon. Bigyan sila minsan pa ng kalayaan. Brian San Agustin, Legia Alarcon, Aladin Solang, at si Johnny at Amanda Moya. Sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon ngayong gabi, ipanalangin natin ang ating mga daughter churches, ang Kainta. Ingat natin ang pangangailangan, pagbubunga at pagliligtas ng Panginoon sa bayan ng Kainta gamit ang buhay ng ating pastor doon, Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol. Sa Angono Church, patuloy na leading kay Pastor Mark Go at Sister Jelly Go. Ingatan sila ng Panginoon sa lugar na iyon. Ang Binangonan Church, Pastor JM at Mimi Razol, patuloy na ingatan ng Panginoon, pagbungahin at dalhin pa mga kaluluwa na maliligtas sa loob ng ating iglesia. Ang binubuksan natin o bubuksan na gawain sa Kawayan City, Isabela, isama nyo kaming muna ang aking may bahay, Sister Grace sa pananalangin, patuloy na magdala ng mga key people at mga kaluluwa. Mauna ang Panginoon doon, humakbang na siya para sa lugar na ating ipinapanalangin ng Mother Church, maging kay Pastor Mel at Sister Alicia Bianco, ganun din ang fellowship leader ng Aden dito sa bansang Pilipinas. Iangat natin patuloy na anointing kay Pastor Mel, kay Pastor Boyet at Sister Susan Desabida, ang Mandaluyong Church, ang Philippine Fellowship Churches, mga regional leaders natin sa Davao, sa Cebu, dito sa Quezon. Isama natin sila sa patuloy na panalangin sa Tagum, maging
Mother Church ng The Door sa Chandler, Arizona, USA. Patuloy na anointing, kagalingan, kalakasan sa mag-asawa na ito, Pastor Joe at Sister Connie Campbell, at anointing, traveling mercy, at pag-iingat ng banal na Espiritu kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell. Sila ang fellowship leader naman natin sa buong mundo. Angat din natin mga gawain natin, mga Filipino missionaries dito sa Southeast Asia, sa bansa ng Thailand, Pastor June at Sheng Hungko, kasama si Pastor Larry at Tisha Vaz at Pastor Maro at Rose Albina. Sa bansa ng Lao, Pastor Ricky at Karen Paramio at Pastor Jonas at Ali Tapang, ganoon din si Pastor Anjiri at Joy Feliciano sa Cambodia, Pastor Gilbert at Judy Ornelas, at maging sa UAE, Pastor Abner de Zabida sa Israel. Makabalik ang gawain doon, isama rin natin si Pastor Jonathan at Mel Pascua, ang bansa ng Indonesia, kay Pastor John at Janice Ramos, Taiwan, Pastor Julius at Mary Jane Satchar, kasama si Pastor Ray Rebolledo at ang kaniyang may bahay. Mga gawain natin sa iba't ibang panig pa ng Southeast Asia, Vietnam, Hong Kong, Myanmar, Malaysia, India, China, Ukraine, at Russia. Patuloy din nating ipanalangin ang gera sa Israel at Iran. Patuloy na magkaroon ng ceasefire, maghari ang espiritu ng kapayapaan. Idalangin natin yan sa Panginoon. Ang bansang Pilipinas, isama natin sa panalangin. Si Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, Sara Duterte, pangalawang Pangulo, ang Senado, ang Kongreso, at ang pamunuan ng bayan ng Pasig, isama natin si Vico Soto, ang mga konsihal at ang mga barangay official magmula pinakamataas hanggang pinakamababang posisyon dito sa ating lipunan. Sino ngayong gabi dumalo ka, may pangangailangan ka sa iyong puso at sa iyong buhay, iangat natin yan sa Panginoon. Ngayong gabi tayo sama-samang mananalangin. Ang Diyos naririnig ang ating bawat pagtawag sa Kanya, at ngayong gabi siya ay ating kasama. Tayong lahat ay manalangin at maghanda habang tayo pagbubuksan ni Brother Joseph Layugan. Minsan pa, purihin natin at palakpakan ang Panginoon. Dakila ka, Panginoon Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon Diyos. Narinig mo ang aming bawat pangalan na sinambit sa likuran ng iyong pulpito ngayong gabi, Lord God. Kami ay umaasa na sila'y abutin ng iyong mahabang kamay, hipuin at pagalingin, pahiran, Panginoon Diyos, ng langis ng kagalingan, sa liyuhan ng kagalingan na ito ng iyong dugong banal, Panginoon Diyos, maging kabuhayan, businesses, paglago, promotion, magandang schedule, Lord God. Patuloy kang kumilos sa iyong mga kapatiran, maghari ka maging sa aming kabuhayan, Panginoon. Sinasaway ko ang espiritu ng kahirapan, ng panggigipit sa pangalan ni Jesus, Diyos. Inangkin namin ang tunay na kagatagumpayan ng gawain na ito. Maghari ka at ikaw ang aming maranasan sa dakilang pangalan ni Jesus. Yes, Lord God, hallelujah. Dakilang Ama, ang Panginoong God na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat, Panginoong God, sa panibagong gawain. Lord, na inyong binuksan sa bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na kami makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Dakilang Ama, Panginoon, amin dinadalangin sa inyo mga prayer-requests na nabanggit sa pulpitong ito. Lord, aming dalangin, Panginoon, Lord, na gumawa ka ng himala sa lahat ng Panginoong God na nabanggit na may mga karamdaman, sakit karamdaman, anuman, Panginoong God, ang espiritu ng karamdaman, aming sinasaway yan sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Lord, aming dinadalangin, Panginoong God, ang iyong banal na dugo, Panginoong God, ang siyang humipo. Sa bawat isa, aming dalangin din, Panginoong God, sa gawain ngayon. Lord, patuloy niyo kaming sangkapan ng iyong banal na espiritu, sapagkat, Panginoon, wala kami magagawa kung wala ang iyong pagsama. Lord, aming dalangin, Panginoong God, ito'y maging matagumpay. Lord, aming dinadalangin din, Panginoong God, ang aming mga sister churches, aming mga daughter churches, Panginoon. Lord, patuloy niyong pagpalain. Yun na rin sa pagpunta, Panginoong God, nila Pastor Ace sa bayan ng Isabela. Lord, patuloy niyo ihanda ang mga tao, Panginoong God, na handang maglingkod sa inyo, Panginoon. Lord, wala po kaming inaangkin, Panginoong God. Lord, patuloy namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Welcome sa ating midweek service. Ngayon ay Thursday. Magkamayan tayo at magbatihan sa bawat isa habang inaawit natin ang Alive, Alive, Alive Forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah.
Amen. Hallelujah. Praise God. Muli, welcome po sa ating Thursday midweek worship service. Kayo po ay nandito sa The Door Church, Pasig. Ito po ang ating mother church. At ang ating pastor po, walang iba, kundi si Pastor Mel. Kasama ang kanyang may bahay, Sister Alicia. At ang kanilang baby, si Sarah. Amen. At kapag may katanungan kayo patungkol sa ating mga gawain, sa inyong Bible reading, kailangan nyo ng counseling, single or maging mag-asawa, lumapit kayo kay Pastor Mel. At kapag kailangan nyo din ng prayer or lay hands later on after the service, lumapit po tayo sa ating pastor. Amen, para kayo po ay may panalangin. May first time visitor ba tayo ngayong gabi? First time? Okay, first time po, no? Okay, pangalawa na ba? Welcome natin siya. Amen, kaibigan ni Sister Mariel. Welcome sa The Door Church Angon. Ba't Angon, no? The Door Church Pasig. Mother Church na pala ako. Amen. Hallelujah. So welcome. So sana hindi ka lang namin makasama sa gabi na ito. Makasama ka namin sa lahat ng gawain. Amen. Hallelujah. Dadako tayo sa ating mga announcement. Ang ating gawain dito sa Mother Church ay nag-uumpisa ng alas 8 ng umaga every Sunday. Yan ay ang paghahanda at pananalangin. Alas 9 ang Sunday School at alas 10 ang ating worship service. Sa gabi naman ay may gawain pa rin tayo. Ang ating Sunday evening service, alas 5:30 ba? Sa announcement, amen. 5:30 sa hapon naman ng Sunday. At kapag Thursday, 6 p.m. ang ating prayer and preparation. At 7 p.m. naman ang ating worship service. Amen. At mga iba pang announcement natin. Sige, palipat at hindi ko. Monday to Saturday, meron tayong personal prayer. Ang church ay bukas, alas 8 ng umaga onwards. Pwede kayong pumunta dito para kayo ay makapanalangin. At para naman sa mga nasa ministry, every Wednesday and Saturday, yan ang worship team practices. Tuwing alas 7 naman, yan ng gabi. At merong youth fellowship every Friday, 7 p.m., ages 13 to 25 years old, strictly for single. 13 to 25. At ngayong June 28, araw ng Sabado, ito naman ay para sa mga couples. Meron tayong couples fellowship, June 28, Sabado yan, alas 7. Then yan ang hapon. So let's be on time. July 11 sa mga lalaki na alagad, nagpapaalagad. Meron tayong men's discipleship and ng July 11 sa Mandaluyong Church. So yung ginagawa natin dito sa Mother Church, nagpupunta tayo dito ng maaga, sabay-sabay na pumupunta doon. Pero yung mga galing trabaho, pwede na kayong dumiretso doon. Ang gawain natin doon ay nag-uumpisa naman ng 6:30 ng gabi. Meron pa ba? Wala na. So ito pa, baby shower ni Sister Lubel at Sister Jenaline, July 11 din, dito sa ating Mother Church. So, kausapin natin yung mga in church patungkol sa mga women's fellowship at sa may ministry ng baby shower, mga kapatid. Amen. So, yun lang yung ating mga announcement. Pagpasensyahan niyo ako, ako'y naninibago pa, pero hindi ako maninibagong tawagin ang tatay ko. Amen. Para hamunin tayo sa pagbibigay ngayong gabi. Let's welcome our pastor here, Pastor Mel Bianco. Praise the Lord. Muli po, welcome sa ating midweek worship. Salamat kayo naririto. Hallelujah. Amen. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Man, hallelujah. Parang first time visitor na rin natin si, hallelujah, nakita ko ang sign ng bago pangalan niya. Ala ko patrolman na. Patrolman Joseph Layugan. Amen. Hallelujah. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung PTR. Amen. Hallelujah. Siguro nga baka i-consider na natin patrolman. Amen. Hallelujah. Hindi, actually, nakita ko yung uniforme niya, private first class na yan. Amen. Hallelujah. Amen. Mataas na yun. Amen. Hallelujah. So, at least hindi ka na basic, hindi ka na, hallelujah, hindi ka na just private. Private first class. First class. Hallelujah. Hindi second class, hindi class B. Hallelujah. First class. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat, kapiling natin siya. Amen. Binigyan ng lakas. Hallelujah, pag-iingat at tagumpay ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon para dyan. Amen. Salamat, O Diyos.
Hallelujah. Napakabuti mo sa amin. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. So, makakapiling na natin siya, madalas na. Amen. I think sabi, puntasin muna siya sa Taguig pagkatapos sa Caloocan, Monday to Friday. Praise God. Part of OJT. And so, amen. So, hallelujah. Salamat sa Panginoon at pinagtagumpay ang ating kapatid. Praise God. Okay. Hallelujah. Tandaan niyo mga mag-asawa. So, sa Sabado, dito tayo, 7 p.m., 6:30, 7 p.m. dito tayo para sa mga mag-asawa fellowship, couples fellowship. At amen, mag-enjoy tayo ng mga pagsama-sama, ganun din of course pagsasalo-salom. Hallelujah. And then sa July 11, July na pala. July 11 ay ang men's discipleship at leadership class sa Mandaluyong. Mga kalalakihan doon tayo, 6:30 p.m. yon sa Mandaluyong Church. Biyernes, hallelujah, Hulyo 11. Pagkatapos yung mga babae dito para sa baby shower. Hallelujah, baby shower, mga babae dito kayo sa July 11, 7 p.m. At amen, para sa mga buntes. Amen, hallelujah, para kay Sister Lovell at Sister Jenaline na hallelujah dito sa church. Okay, hallelujah. Okay, medyo explain ko ulit kung ano ang baby shower, hallelujah, para makapagdala kayo ng regalo para sa ipapanganak na baby. Hallelujah. Baby boy ka ba, Jeneline? Baby boy, girl? Girl. Okay, so parehong girls. Okay, that's good. Okay, hallelujah. Nililiwanag ko lang. Amen, hallelujah. Hallelujah. So, ang dadalhin nyo ay para sa baby. Amen, hallelujah. Hindi po para sa inyo, para po sa baby. Okay, so, hallelujah. Ano man ang kailangan ng baby? Hallelujah. Dede, diapers, laruan, hallelujah, e-bike, amen, hallelujah. Amen, at iba pa, praise God, okay, sa July 11 yan. Okay, praise God. Speaking of gifts, hallelujah, dumako tayo sa pagkakaloob ngayong gabi. Kunin natin ang ating midweek tithes, offering, and pledges. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Juan 15, John chapter 15. Isa sa mga paborito kong bahagi ng Biblia. Itong babasahin natin. Hallelujah. John 15 verse 1 to basahin na natin siguro hanggang 17. Amen. One portion ng Biblia. Hallelujah. So, ang title po nito sa aking Bible ay I am the true vine. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, so ako ang tunay na puno ng ubas. Siya ang tunay na puno ng hallelujah, ubas. At so ito, so okay, dumako tayo ron. Juan, kabanatang 15, talatang 1. If you're there, say amen. Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Kayo'y nililinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo. Maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami o nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Apart from me, you cannot do anything. Hallelujah. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hallelujah, hingin nyo ang anumang inyong hingin, or rather, ibigin, ay gagawin ito sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng ama, ay gayon din naman inibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama
at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. 11, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. There's no greater love than this, for a man to give his life, hallelujah, for his friend. 14, kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Ako'y hindi nyo hinirang o pinili, ngunit kayo hinirang ko at kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Hallelujah. 17, ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi rito ng Panginoong Hesus, kung hallelujah, kung kayo malayo sa akin, kung wala kayo sa akin, hallelujah, ay wala kayong magagawa. Amen. Hallelujah. Kasi nga bakit? Tayo raw ay mga sanga. Amen. Hallelujah. At siya ang puno ng ubas. Sabi yung mga hindi nagbubunga, pinuputol at natutuyo. Amen. Hindi natapos doon. Amen. Hallelujah. At susunugin, panggagatong. Amen. Hallelujah. So yun ang ibig sabihin, mga buhay, amen, sa harap ng Panginoon na hindi ka pakinabang sa kanyang kaharian. Hallelujah. Amen. So, kaya importante na tayo manatili sa Panginoon at, hallelujah, magbunga. Amen. At ganun din, amen. Hallelujah, kagandahan dito, kasi nga pag natili tayo sa Panginoon, amen, may magagawa tayo. Bakit tayo may magagawa? Kasi, hallelujah, ang buhay ay nagmumula sa puno. Hindi sa sanga, sa puno. Amen. Hallelujah. So, ang buhay ng sanga, para magbunga, para mamulaklak, para magdahon, di ba? Amen. Kailangan nakakabit sa puno. Hallelujah. Kailangan hindi nakahiwalay sa puno. Amen. So, ibig sabihin na kung tayo ay mga sanga na nakakabit sa Panginoong Yesus, ibig sabihin, yung mga bitamina na kailangan natin manatiling buhay, amen, hallelujah, magdahon, hallelujah, at magbulaklak, at maging mabunga, amen, kailangan, yun ay nanggagaling sa Kanya. Amen. Sino ito, buhay ka ngayong gabi? Amen. Hallelujah. Yung mga nag-amen, buhay yun. Hallelujah. Diba? Buhay, may hininga. Kaya ka buhay ngayon kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ang buhay. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Amen. Hallelujah. Yan nga, kaya tayo may buhay. Katunayan, yan ay tunay na buhay. Lalo na tayo, sabi rito, nananatili tayo sa Panginoong Yesus. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng pangangailangan natin, tinatagpo ng Panginoong Yesus kasi, hallelujah, tayo'y nakakabit sa Kanya. We are connected. We are, hallelujah, we are connected to the tree as branches. Diba? Bilang mga sanga. Amen. Siya ang nagsusustain sa atin. Siya ang nagpo-provide sa atin. Diba? Nagtutustos ng lahat ng ating mga pangangailangan. Wala nang dapat gagawin. Ang mga sanga, wala nang dapat gagawin. Diba? Hindi naman nakakakilos. Diba? Gagawin, manatili lang sa puno. At lahat ng pangangailangan mo, tatagpuin ng Panginoon. Manatili ka lang kay Jesus. Amen. Hallelujah. At dito nga, sabi rito, yun nga, ang mga nanatili sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga utos. Yun nga, pagkataas ng simbolo nung, manatili, pagkataas magbunga sa akin, amen. Hallelujah. Sabi rito, napakaraming beses binanggit, hallelujah, pag-ibig. Dahil iniibig ko kayo, hallelujah, at mga salita ko nasa inyo, pagkatapos, sabi ng Panginoon, hallelujah, ako katulad naman ng pag-ibig, hallelujah, sa akin ng Ama. Amen. Bakit? Hallelujah. Kasi nga nandun makikita natin ang bigayan. Hallelujah. Bigayan. Ang pag-ibig ay nagbibigay. Hallelujah. So, at isang simbolo o isang tanda na tayo nanatili sa Panginoon, hallelujah, amen, tayo ay nagbubunga. Ano ba yung bunga? Amen. Alam nyo ba, ang pagkakaloob, hallelujah, yan ay tanda ng pagbubunga. Amen. Bakit? Hallelujah. Amen. Kasi ikaw may trabaho,
Di ba? Hallelujah, ikaw may nagbigay sa iyo. Hallelujah, kumbaga so nagbunga ang buhay mo, napapakinabangan ka na. Amen? Napapakinabangan kaya. Hallelujah, yung pakinabang sa iyo ay yung kaloob sa kaharian ng Diyos. Sa Panginoong Yesus. Hallelujah, yan ay isang tanda na ikaw ay nagbubunga. Amen. Hallelujah. Katunayan, ang ikapu, the tithes at mga kaloob, hallelujah, sa Old Testament, yan po ay, hallelujah, ay ang mga, kung ano ang kinita. Kung magsasaka, kung ano yung inani, bibigay yung ikasampung bahagi. Kung pastol, bibigay yung, hallelujah, number 10. Diba? One of the 10 na tupa. Kung baka, baka. Diba? Kung kalabaw. O, Pilipino na nga sa kanya. Kung kalabaw, kalabaw. Diba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siguro, kaya maganda siguro mag-anak kayo ng 10. Amen. Yung isa, iyalay natin. Amen. Yun ang ibig sabihin nun. Amen. Kaya wala na tayo. May magsasaka ba rito? Walang magsasaka. May pastol ba rito? Diba? Kaya tayo nagtatrabaho. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, yung ikasampu ng ating sweldo, hallelujah, pagkatapos yung kaloob, galing doon, yun ay bunga ng ating buhay, bunga ng pagpapagal natin. Di ba? Kaya ang tawag natin sa Pilipinas, sa mga Tagalog, hanap buhay. Di ba? Hanap buhay. Ay, ibig sabihin, pag tayo mga kapatid, nagkaloob ngayong gabi, binibigay natin ang bahagi ng ating buhay. Ang bunga ng ating buhay sa Panginoon Diyos. Hallelujah. So, yun ang hinahanap ng Panginoon. Hallelujah. Sabi, nakikita ng Ama, yung hindi nagbubunga, pinuputol. Mga sanga. Nakikita ng Ama, yung nagbubunga, gusto pa lalong magbunga ng Panginoon, ng Ama, kaya pinuprune na alagaan. Di ba? Pinausukan. Amen. At, kaya lalong nagbubunga. Amen. Hallelujah. And so, yung bunga, yun ang kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Hallelujah. Bunga ng pagkakaloob natin ngayong gabi. So magbigay tayo, patuloy tayo maging tapat sa ikapu, kaloob at mga pangako, lalo na mga pangako, hallelujah, church planting, maraming gagastusin tayo, hallelujah, sa pag-move ng mga De La Cruz at ng mga go. Hallelujah. So they go, hallelujah, they go there, sa Angono. Amen, they go and went. Hallelujah. So pagkatapos, of course, hallelujah, nasa future pangailangan natin ay ang Kawayan City, Isabela. Okay? Markahan nyo lang, amen, ang inyong pangako, hallelujah, na church planting or world evangelism ngayong gabi. Hallelujah. So, habang lumalapit ang usher, hallelujah, pasalamatan natin ang kabutihan ng Panginoon. O Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat na ikaw ay sumasa amin at kami sumasa iyo ngayong gabi. Hallelujah. Yes, so guys, o Panginoon, sa diwa ng pagbibigay, salamat sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Pagbasbasan po ninyo ang mga hain na ito, Panginoon Lord God, at bigyan niyo pa po, Panginoon Lord God, ng pagpapala ang bawat isa nandito sa mga magbibigay, Panginoon Lord God. Alam po namin, Panginoon, ay babalik ninyo ng ilang libong ulit, siksik-liglig na gumapa, walang sakop na pag-alagan. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, wala kayong magagawa, Panginoon. Kung wala kayo, ikaw, Panginoon Lord God, ang aming sasambahin at titingala yung muli, Panginoon Lord God. Salamat. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you po sa inyong pagkakaloob. Hallelujah. Awitin natin. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. Salamat po sa inyong mga kaloob, sa inyong partnership na sa ating ministeryo rito sa Pasig. Hindi magagawa ng nag-iisang tao. Salamat din sa ating worship team, amen, sa kanilang ministry. Praise God. Hallelujah. Dumako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay maaring literal na naman Bible study. Amen. Patungkol nga sa overcoming. Yan ang topic natin sa ating serye, overcoming. Amen. Sa Tagalog ay ang pananaig.
Hallelujah. O hallelujah, tagumpay. Hallelujah. O panalo. Hallelujah. So, amen. Hallelujah. Buksan natin ang ating Biblia. Hallelujah. For the sake of review. Pumunta naman tayo sa Juan. Okay, next chapter would be 16. I believe, yep. John chapter 16. Starting in verse 7 to 15. Aklat muli ng Juan, kabanatang 16, simula po sa talatang 7. Yes, basahin po natin ito, nabasa na natin ito, pero for the sake of review ay basahin muli natin at papasadahan natin ang ating hallelujah, mga na pag-aralan at datako tayo sa bagong bahagi ngayong gabi. Praise God. Okay, hallelujah. Aklat ng Juan, kabanatang 16, talatang 7. Kung kayo nandun, magsabi ng amen. Pero ito, Panginoon ko susulian, nangungusap, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon o umalis, amen, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ang banal na espiritu yon, hallelujah, ang mga aliw, amen, ay kanyang susumbatan o kukumbiktahin ang sanlibutan, ang mundo, tungkol sa kasalanan at tungkol sa katwiran at sa paghatol. 9, tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi nyo na ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay pinatulan na. Amen. Si Satanas yun. Amen. Meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ko, or rather hindi nyo, mga titiis o makakayang, hallelujah, unawain. Hallelujah. 13. Ngayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan, sabihin nyo, espiritu ng katotohanan, amen, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo, hallelujah, sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Hallelujah, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalatiin niya ako, ang Panginoong Yesus, sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo ipapahayag. 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya kukuha nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Tayo yumukot manalangin, Panginoon Diyos na banal, salamat sa iyong kahabagan, kaawaan at mga biyaya, iyong katapatan, dakilang pag-ibig. Hallelujah, pinakita mo sa amin sa pagbibigay mo sa amin ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong banal na dugo, ibinuhos mo para sa amin tanging bagay na makapag-aalis ng aming mga kasalanan at pagindapatin kami sa banal na harapan ng Diyos na banal. Panginoon, tanggapin niyo kami. Hallelujah, patuloy, Panginoon, ang aming presensya sa inyong banal na paanan. Tulungan mo kami patuloy na makapaglingkod sa inyo na may katapatan at ngayong gabi, turuan mo kami na magawa yan. Panginoon, na may sa makapangyarihang paraan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy ni Jesucristo na ang kinaming Panginoon ang pagpapahid na yung banal na langis sa aming mga tenga, Panginoon, para tunay kaming makarinig, sa aming mga puso para tunay kaming makaunawa, O Diyos, hallelujah, at lumago. Panginoon, maging matagumpay. Ganun din, Panginoon, salamat sa pagpapahid ng banal na langis sa iyong alipin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, overcoming. Hallelujah. Pananaig, pagtatagumpay o pananalo. Hallelujah, manalo. Amen. Sino rito gusto mong manalo? Praise God. Amen. Gusto mong maging matagumpay. Gusto mong daigin. Yun nga, hallelujah, ay ang sanlibutan. Ang key text natin dito ay galing sa Revelations 12:1. Mga kapahayagan o pahayag 12:11. Sabi, hallelujah, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Amen. Sa Tagalog, amen. Si Satanas po o ang Diablo, ang dragon, ang sinasabi rito,
na siya ang mga anak ng Diyos, hallelujah, mga mananampalataya, mga banal, ang sabi rito, at siya'y kanilang dinaig, at siya'y kanilang dinaig, dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Hallelujah. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Hallelujah. And so, sabi rito, amen, dinaig. Doon ko na ako yung, hallelujah, and they overcame him, hallelujah, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Hallelujah. And so, sabi rito ni Matthew Henry, this is, amen, hallelujah, itong word of testimony, itong pasalita ng kanilang mga patotoo ay napakadakilang instrumento, hallelujah, na sa digmaan, amen, spiritual warfare, sa digmaang spiritual, amen. Katunayan, sabi dito, word of their testimony, maaring ito ang sword of the Spirit, hallelujah, ang tabak ng, hallelujah, Espiritu, which is the word of God. Ganun kasi, ang mga Kristiyano, kapag nagpapatotoo, isa niya kasama na dyan, ang salita ng Diyos. Actually, mainly, dapat salita ng Diyos. Di ba? Pag tayo nagpapatotoo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, natanggap natin ang kanyang pangako, at babanggitin natin yon. Galing sa kanyang salita, hallelujah, sabi ng Panginoon, hallelujah, sabi, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Di ba? Hallelujah. At humingi po ako, tinugon ng Diyos ang panalangin ko, ibinigay sa akin. Salita ng Diyos. Hallelujah. Ganun din, of course, hallelujah, pag nagpatotoo tayo na yung salita ng Diyos ay makapangyarihan at nangyayari sa ating buhay. Hallelujah. Yon ay, sabi nga ni Matthew Henry, a great instrument of war. Hallelujah. Para bang dakila o malakas na instrumento ng, hallelujah, o ng armas na sa giyera. Okay, pagkatapos patuloy by resolute powerful preaching of the everlasting gospel, which is mighty through God to pull down his strongholds. Sabi ito, hallelujah, ito ay maaari ring sa makapangyarihang pangangaral ng, hallelujah, walang hanggang ebanghelyo, salita ng Diyos, na makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos, amen, hallelujah, hinihila ang mga muog, stronghold, muog, giyera, amen, ang mga larawan nito, ang mga bayan at bansa, pagsasalakayin sa, sa ancient time, sa Bible times, amen, ay napapaligiran ng makakapal na bakod. Di ba? Muog na. Ang maganda larawan niyan ay sa Fort Bonifacio, Fort Santiago, di ba? Sa Intramuros. Kita mo yun, amen. Alam mo, ano lang yun, para bang gate lang, pero tignan mo yung pader, hindi basta-basta pader. Hallelujah. Ito, nabubisit ako rito ang kapal-kapal, di ba? Amen. Hallelujah. Sana itinaas ko. Ayoko nito. Hindi tayo makapaglagay tuloy ng magandang big screen. Hallelujah. Di ba? Maganda yung silid. Di ba? Doon, amen. Hallelujah. Yung muog sa Fort Bonifacio, hallelujah. Pag samasamahin mo yan, amen, hallelujah, mas makapal pa dyan. Di ba? Amen. Ito, para overkill. Ay siguro dito, mga 20 Richter scale ng lindol. Amen. Hallelujah. Hindi babagsak ng building na ito. Hallelujah. Amen. Yun ang ibig sabihin, kaya stronghold. Amen. Kaya mahirap gibain, mahirap sugurin, mahirap atakihin. Amen. Pero dahil nga sa patotoo, hallelujah, yon ay bumabagsak, tearing down, pinababagsak ng patotoo. Yun nga, ang original Greek word ng overcame here, o kaya ng overcoming, ay nikao. Doon natin nakuha ang salitang Nike o Nike. Hallelujah. Or Nike means victory. Hallelujah. So alam natin, sikat ang brand na doon ako nila. Victory. Sabi rito, to conquer, to overcome, to prevail, get the victory. Hallelujah. And so, yun ang, sabi lang, hallelujah. So, yun, doon natin ito nakikita. Sabi nga kasi, nakuha ko rin itong pag-aaral na ito na, amen, quote mula kay Smith Wigglesworth, amen, makapangyarihang mangangaral ng Panginoon sa modern times, pero, amen, namatay na rin. Sabi niya, the Spirit of God, the Holy Spirit, reveals, unfolds, takes of the things of Christ and shows them to us and prepares us to be more than match for satanic forces. Hallelujah. Sabi, ang banal na Espiritu ay nagpapahayag, hallelujah, nagbubukas, ganun din, hallelujah, kumukuha ng bagay, hallelujah, ni Kristo,
pinapakita sa atin na inihahanda tayo para tayo'y maging mas, makapangyarihan sa mga kampon ni Satanas. Hallelujah. Amen. Kasi sino ba? Yun ang talagang kaaway, si Satanas. Pagkatapos may mga kampon siya, na mas makapangyarihan pa sa atin, pero dahil sa banal na Espiritu, amen, hallelujah, na kumikilos sa atin, hallelujah, ipapahayag niya, amen, bubuksan niya, pagkatapos, hallelujah, kukunin ang mga bagay ni Kristo, amen, para sa atin, pagkatapos ipakikita niya, hallelujah, ganun din ihahanda tayo para tayo ay, hallelujah, manaig, amen, mas malakas, hallelujah, kaysa Satanas at sa kanyang mga kampon. Amen. Tandaan nyo, pinag-uusapan natin dito ay spiritual warfare. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay involved. Amen. Kristiyano, mananampalataya, at hindi mga Kristiyano. Amen. Hallelujah. At bakit? Yun ang pinaglalabanan natin. Amen. Tayong mga Kristiyano, tayo gustong kaladkarin ni Satanas pabalik sa daan papuntang impyerno. Hallelujah. Yung mga makasalanan, amen, papunta na ng impyerno yon. Hallelujah. Hindi na kailangang agawin ni Satanas, kaladkarin, kasi papunta na sila, voluntary na yun eh. Nasa daan sila, papuntang impyerno. Hallelujah. Amen. Dati doon din tayo. Amen. Salamat kay Jesus. Amen. Hallelujah. At wala na tayo ron. Amen. Tayo naman, ang gusto natin kaladkarin, yung mga makasalanan, palayo, hallelujah, sa daan na papuntang impyerno. Daan ng kapahamakan. Amen. Para madala natin sila sa langit. Kaya, labanan. Amen. Labanan. Hallelujah. At so, kailangan, hallelujah, may labanan, kaya may mananaig. Hallelujah. May matatalo. Hallelujah. May mananalo. Hallelujah. At may magtatagumpay. Okay. So, yun ang sinabi rito ni Smith Wildo patungkol sa Holy Spirit. Sinabi niya, the Holy Spirit reveals and shows. Pinagsama ko yung reveals and shows kasi yun ay halos parang pareho. Binasa natin sa ating teksto. Sabi rin sa John 16:13. Howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you. He'll guide into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show, amen, you things to come. Ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na darating. Pagkatapos nasundan sa verse 14, sinabi na naman, He shall glorify me. Yun po ang major na trabaho ng banal na Espiritu. Amen. Luwalhatiin ang Diyos Anak. Tama. Amen. Hallelujah. Amen. God the Son. Tama. Okay. Hallelujah. Amen. He shall glorify me, for He shall receive of mine. Tatanggapin niya yung mga nasa Kanya. Tayo ron. Sino rito na kay Kristo ka? So ang banal na Espiritu, tinanggap tayo ngayon. Hallelujah. And shall show it unto you. At ipakikita niya ito sa inyo. Sa verse 15, inulit din. All things that the Father has are mine. Hallelujah. Lahat ng mga ari-arian ng Diyos Ama, binigay sa Diyos Anak. Okay? Therefore said I, that He shall take of mine and shall show it unto you. Kaya, hallelujah, yung banal na Espiritu, kukunin niya yung, hallelujah, yung mga bagay na sabihin na natin, ari-arian ng Panginoong Yesus, at, hallelujah, at ipakikita, hallelujah, yon sa inyo. Amen. Yun ang, amen, sa atin, hallelujah, ang banal na Espiritu, He will reveal and He will show. Yun ang una, papakita niya. Amen. Almost the same meaning. Okay? Alin, ang mga bagay na darating. Amen. Nung sinabi ito ng Panginoong Yesus 2,000 years ago, di ba? Nasa future na tayo. Pinakikita sa atin ngayon ng Espiritu Santo, hallelujah, ang mga gustong mangyari ng Panginoong Yesus. Amen. Gusto niya tayong gawing makapangyarihan. Amen. Nangyayari yan. Ikausap ako kanina, may problema sa anak. Yung anak parang na-trauma, hallelujah, at hindi naka-recover. Na bully, tinakot, na shock. Amen. Hallelujah. At 3 years na nakakaraan, at ano pa rin, parang may epekto pa rin sa hindi parang may epekto talaga. Psychologically, tsaka emotionally, bata lang, hindi makarecover.
Hallelujah. Hindi makapag-concentrate sa pag-aaral, naging behind. Pagkatapos dumating pa COVID, lalo. Pagkatapos ngayon, amen, hallelujah, makita, very emotional. Inaaway lahat ng kapatid. Ayaw makinig sa nanay. Hallelujah. Yung tatay lang ang pinakikinggan. Amen. Pagkatapos, hallelujah, finally, ayaw nang tanggapin sa school. Gusto nang pumasok, ayaw tanggapin kasi nga, behind na. Pagkatapos, yun nga, emotionally unstable sa school. Amen. Hallelujah. Minsan siya na nambubuli, minsan ay, hallelujah, ay nag-aalboroto. Amen. Hallelujah. At, amen. Tandaan nyo, ito ay, hallelujah, spiritual. Amen. Kasi nabasa ko nga yun, binahagi ko dun sa kausap ko, sabi ko, meron sumulat na Hudyo, pinag-aralan niya ang Biblia, of course, karamihan ng mga Hudyo, doktor siya, pinag-aralan niya ang Biblia, bakit ang Old Testament punong-puno ng mga kautusan sa mga Hudyo na huwag kakanin. Di ba? Huwag niyo kakainin ng baboy. Di ba? Huwag kayong kakain ng mga uwak. Huwag kayong kakain ng mga, ahas. Di ba? Maruruming bagay. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi sila kumakain ng alimasag. Hindi sila kumakain ng talangka. Hindi kumakain ng hipon. Amen. Sabi ron, kapag may nakita sa Israel, kayo mga Pilipino ron, tsaka sa Middle East, manghuhuli ng mga talangka, hallelujah, sila lang ang kumakain ng mga talangka, tsaka ng mga alimasag, yung mga Pilipino. Amen. Hallelujah. Kasi bakit marumi? Pero kasi nga, nung kapanahonan nyo, pinag-aralan ng doktor, yun ay may dahilan. Hallelujah. It's for health. Di ba alam? For health. Amen. Tandaan nyo, hallelujah. Ang baboy talaga marumi. Amen. Hallelujah. Pero masarap. Di ba? Masarap ang baboy. Di ba? Hallelujah. Amen. Si Pastor John Ramos, nandun ako, bumili siguro mga 15 kilos na baboy. Sabi ko, ba't ang bibili? Kasi nga, hallelujah. 4 na araw, 5 araw kami ni Pastor Daniel Dom, yung lagi ang pinapakain sa akin. Kasi paborito niya. Baboy ramo. Baboy ramo, ang mura kasi. Hallelujah, 1 kilo yata, wala pa 100 piso. 1 kilo. So yun na sarap naman. Talaga naman. Pagkatapos pinipilit pa yung mga Hindu na kumain. Hallelujah, ng baboy. Hallelujah. Bakit? Kasi nga, may dahilan marumi. Makakapekto sa kalusugan ng mga Israelita na inaalagaan ng Panginoon. Ganon din. Amen. Hallelujah. Binanggit din bakit ang mga Hudyo nagpapatuli ang mga lalaki. May dahilan, may medical reason. Pinag-aralan niya, may medical reason. Hallelujah. Ang mga babae, marami nung kapanahonang yon, tsaka sa mga kultura na hindi nagpapatuli, marami nagkakaroon ng ovary cancer. Amen. Hallelujah. May dahilan. Amen. Hallelujah. At yun nga, ganun din sa sabi, ipakikita ng banal na Espiritu. Pero ngayon, nung mamatay ang Panginoong Yesus, sabi niya, ang lahat ay nalinis na. Amen. Ang lahat ay nalinis na. Ibig sabihin na, kumain ka ng baboy, pero moderate lang. Hallelujah. Kapag may gallstone ka na, amen, hallelujah, meron ka ng bato sa apdo, huwag ka nang kakain ng chicharon. Hallelujah. Kanina na naman. Amen. Hallelujah. Nakita ko yung nagtitinda ng chicharon. Nandun sa kapitbahay ko. Bumibili yung kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko na medyo mataba na. Sabi ko, hindi natapos na niya benta. Hindi papalabas na akong ganon. Hindi ko man lang siya tinignan eh. Baka alokin ako, baka bili ko. Amen. Hallelujah. Masama na sa amin ni Sister Alicia, may bato na kami sa akdo. Kapag sobrang taba, tsaka sobrang anghang. Inaatake na kami. Praise God, nag-diet kami. Hallelujah, tanggal yung taba sa baboy. Wala nang maanghang. Hallelujah, wala nang masyadong chips. Boom. Amen. Ako, more than 5 years na ako, hindi ako inaatake ng gallstone. Si Mrs. 3 years na, mahigit. Amen. Nung huling atakihin niyan, 2 beses sa emergency room, nagpaturo. 2 beses sa isang araw. Sa pain reliever. Hallelujah. May dahilan eh. Amen. Ngayon, pinapakita sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, paano tayo makapamumuhay para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Epektibo. Hallelujah. Ang title nga pala ng aklat na yun, The Lord that healeth thee. Hallelujah. King James pa. Ang Panginoon Diyos na nagpapagaling
sa iyo. Amen. Talaga may benefits. Totoo, hallelujah, ang Old Testament diet. May benefits yan. Hallelujah. Pero siyempre nga, hallelujah, tayo, pwede naman masasarap, amen, pwede natin kainin, pero kailangan moderate lang tayo. Hallelujah, tayo mga Pilipino, di ba? Ang lakas natin kumain ng kanin. Kaya ang daming may diabetes. Wala akong narinig na. Amen. Hallelujah. Di ba? Mga pastor, lagi niya sabihin ni pastor sa pastor's meeting, bantayin nyo, alagaan nyo mga kalusugan nyo. Kasi pag namatay kayo, wala kami ilalagay na pastor sa church nyo. Bigla na lang kayo mawawala. Hindi kami nakapaganda kung sino papalit sa inyo. Sumalangit nawa. Diba? Lagi nga, banta, lagi nakikita yung mga pastor, praise God. Hello, si Pastor John Ramos, hallelujah, 20 kilos ang nabawas sa kanya. Ang laki niyan dati. 20 kilos. Kasi nga, nagbawas sa kanin. Sina Pastor doon si Pastor Bong Paulo, halala sila. Amen, 10 kilos. Kasi maliit lang naman yun. Kaya 10 kilos lang. Amen, halala. Hindi na. Wala na siyang diabetes. Nag-diet lang. Amen. Tinanong nga sa amin ng doktor. Sabi ni Sister Lucia, ayaw pa opera. Pwede ba mag-diet? Makukuha ba sa diet? Sabi ng doktor, magda-diet ka ba? Sabi niya, sinamahan ko, nag-diet kami. Oo. Kasi nga, isang beses kumain kami, tinikman lang namin ng chicharon, galing Bulacan. Bago namin ibigay kay Topin, sabi, tikman natin. Nako, mali, isa lang, tig-isa lang kami. Natake kami pareho. Hallelujah. Amen, ngayon, diet. Nag-diet kami, at nga, praise God. Kasi nga, bakit? Mga kapatid, papakita ng Espiritu sa atin, lalo na, it is spiritual. Mga bagay na hindi natin dapat gawin at mga bagay na ating dapat gawin. Pangungunahan tayo. Papakita niya. Amen. Kahit na ang mga bagay na darating, the future. Amen. So yun. Reveals and shows the Holy Spirit. Pangatlo ay convicts. Hallelujah. Ang banal na Espiritu sa ating binasa, ito yung, amen, sa verse 8, John 16:8. Juan 16:8. And when He is come, yun ang Espiritu Santo, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Hallelujah. Sabi, hallelujah, yun nga ay susumbatan. Di ba? Amen. Hallelujah. Parang hindi maganda yung salitang sumbat kasi, di ba? Sumbatan. Yan ka na naman. Di ba? Ganun yun. Amen. Pero siyempre, di ba? Gagawa ka na naman ng mali. Di ba? Yun nga, di ba? Yun nga, para so. Pero, yun nga, convict. Kung kumbiktahin ka, hallelujah. Hallelujah. Pero ito sabi, the world of sin. See? Wala na ang Panginoong Jesus. Nung nandun ang Panginoong Jesus sa Jerusalem, 2,000 years ago, siya ang nagkonbikta, amen, siya ang sumumbat, amen, sa mga Pariseo, Sadduceo, na, sinasabi sila ay makadiyos, yung pala, hindi. Sabi, pangungunahan namin ang mga tao, leader na espiritual, yung pala, pinangungunahan nila ang mga tao, kinakaladkad sa impyerno. Literal ang sabi ng Panginoong Jesus. Naging katitusuran sila. At yun nga, pinangaral, kaya galit na galit sila. Kaya inaresto siya, hallelujah, at ibinigay sa mga Romano at ipinapako sa krus. Kasi bakit? Kinumbiktan niya. Yung sanlibutan nun, ang mundo nun sa kapaligiran niya. Pagkatapos sabi, of righteousness and of judgment. Sa Tagalog, at siya, ang banal na Espiritu, pagparito niya ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Amen. Sa English Standard Version, sabi, and when He comes, He will convict. Ayan na, ginamit na yung easy word para sa atin, convicta, the world concerning sin and righteousness and judgment. Hallelujah. Ano nga, bakit? Yun nga yun. Sabi rito, hallelujah, amen, una, kasalanan. Bakit? Amen, hallelujah. Kasi hindi sila nanampalataya sa akin. Yan. Yung mga Sadduceo at Pariseo, hindi sila naniwala na siya ang Mesyas. Na siya ang anak ng Diyos, ang anak ni David, na darating para iligtas ang Israel. Hanggang ngayon, ang Israel, hindi naniniwala na, hallelujah, na si Jesucristo, amen, ang Mesyas. Hanggang ngayon, punta ka sa Israel, galit na galit sila sa mga Kristiyano kasi bakit? Ang mga Kristiyano isinulat, amen, na sila ang nagpapatay
nagpapako sa Panginoong Yesus. Amen. Hanggang ngayon, galit na galit sila sa mga Kristiyano. Hallelujah. Amen. Kaya, yun nga, kumbiktahin ng kanilang mga kasalanan. Amen. Pangalawa ay, ano pa ba? Amen. Amen. Hallelujah. At sabi rito sa concerning sin, amen. Hallelujah. Judgment, amen. Hallelujah. Sasabihin yung, hatulan, amen. Of course, gagamitin ng katwiran at paghatol para sa conviction, amen. Sabi rito, bakit? Judgment, hatol. Because the prince of this world is judged. Ito pinag-uusapan talaga natin dito, yung kaaway, the enemy. Prinsipe ng sanlibutan ito. Amen. Yan ang kalaban natin. Yan ang pinuno, yan ang general. Hallelujah. Yan ang prinsipe. Pagkatapos nga ito, hallelujah, ay hahatol sa kanya. Nahatulan na siya. Alam nyo ba, ang diablo at mga kampo niya, wala nang pag-asang makabalik sa langit. Sa impyerno na sila papunta. Wala na. Amen. Hallelujah. Kaya ang impyerno hindi talaga para sa tao, yan ay para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Pero maraming tao na pumupunta ron sa kanilang sariling pagpipili, sa kanilang mga maling pagpapasya. Amen. Hallelujah. So yan ang kaaway. Hallelujah. Nahatulan na. Wala nang pag-asa. Ang diablo, wala na. Amen. Forever. Okay, alam niya yun. Okay, hallelujah. At so, yun ang sabi rito na gagawin ng banal na espiritu. Sabi niya, hallelujah, of judging or judging the world, hallelujah, because the prince of the world is judge. Okay, hallelujah. So, tayo may pag-asa pa. Amen? Na mabagong ating mga buhay. Kaya, ang banal na espiritu, kapag may ginagawa tayong mali, hallelujah, siya'y nasa sa atin, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, ako'y katayo sa pintuan ng puso ng tao, amen, kumakatok, at kung sino man ang magbukas, papasok ako ron, maninirahan sa kanya, at makakasalo niya ako. Amen, hallelujah. Literal ba yun? Hindi, nasa langit na Panginoong Yesus, di ba? Physically, hallelujah, and spiritually, nasa langit na ang anak ng Diyos. Narito ngayon, sabi niya, yung ipapadala ko na banal na espiritu, siya ang sumasa atin. Kaya siya ang nasa ating puso. Hallelujah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, hallelujah, ang representative nila ngayon at ang talaga naman, literal, nasa atin, of course, Spirit, ay ang banal na espiritu. Okay. Hallelujah. Ba't ko in-explain yan? Kasi, hallelujah, kasi siya nga ang, sabi rito, siya ang gagabay sa atin. Siya. Hallelujah. Siya ang mangunguna sa atin. Amen. At yun, kailangan yan ay it should manifest in our lives. Kailangan makita, amen, sa ating mga buhay. Kapag may ginagawa kang mali, amen, kailangan mahalaga na may madama kang conviction. Amen. Hallelujah. Napakahalaga na may madama ka, hallelujah, na binabagabag ka, quote-unquote, ng konsensya mo. Sa mga Kristiyano, hallelujah, oo, konsensya mo na, amen, inuudyo ka ng Espiritu Santo. Okay, mahalaga yon. Hallelujah, kasi nga, amen, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na mahalaga. Di ba, pag sinabi natin wala ng konsensya, di ba, wala kang konsensya. Bakit? Yung mga ginagawang mali, wala na eh. Bali, wala na sa kanya. Hindi na, imbis na sumama ang loob dahil ginawa yun, amen, hallelujah, natutuwa pa. Diba? Pinagmamalaki pa. Diba? O, nagnakaw ako kagabi. Diba? O. Diba? O. Nako, katuwa kami ng tropa, lasing na lasing kami, o, nagtatakbuhan kami yan sa karsada, o, pagkatapos, nagbasag kami ng mga tindahan. Diba? Di ba ganun yun? Mga walang konsensya. Pero tayo lalo na, ang Espiritu Santo, amen, ay sumasa atin. Praise God. Okay, napakahalaga niyan. Amen, hallelujah. Amen. Ikaw ba, binabagabag ka pa ng konsensya mo? Amen. Hallelujah. Di ba, lagi niyo man narinig sa akin, napakahalaga siguro ipanalangin natin. Panginoon, gawin niyo po akong maramdamin sa inyong Espiritu.
Espiritu Santo. Di ba? Amen. Make me sensitive to your Holy Spirit. Pangunahan mo ko, pangusap ka sa akin. Di ba? Ito yung binasa natin. Guide. Di ba? Gabay niyo ko. Pero lalo na, amen, hallelujah, kapag ikaw napapariwara, mas mahalaga yon. Kasi nga, pag napariwara, malapit ka na sa gilid ng bangin, mahuhulog ka na. Amen, kapag ikaw hindi ginabayan ng Espiritu Santo, mahuhulog ka, patay kang bata ka. Kaya maganda, Espiritu Santo ay, hallelujah, nadarama natin. Okay, pagkatapos sa pabilisan siguro to, the Holy Spirit teaches. Hallelujah. Sabi rito, ang mga aliw ay, hallelujah, ay nagtuturo. Sabi ni Matthew Henry, ultimately, the Spirit teaches, it means striving for Christ-like character and living according to God's will. Sabi, ito talaga, ang ibig sabihin ay magpupursige ka, hallelujah, na makamtan mo ang, hallelujah, ang pagiging katulad ni Kristo. Ang kanyang pag-uugali, ang kanyang katangian. Amen? Hallelujah. And living according to God's will. At ikaw ay mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, hallelujah. Sabi rito sa verse 26, John 14:26, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo. Sabihin niyo magtuturo. Ng lahat ng mga bagay. Kanina, hallelujah, ipapakita. Ito naman, magtuturo. Ito na, sabi ng mga darating na bagay. Ito, lahat ng mga bagay. Amen. At magpapaalala, ayan pa, ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Mahalaga din yan. Mga aliw, Espiritu Santo, siya ang magtuturo. So, Holy Spirit teaches. Tinuturuan niya tayo. Hallelujah. At ito, meron dito sabi, na isusugo ng Ama. Kanina sabi, na isusugo ko sa inyo. Sabi, ano totoo ron? Sino ba nagsugo sa banal na Espiritu? Ang Ama ba? O ang Diyos Ama ba? O Diyos Anak? Amen. Hallelujah. Pareho yun. Amen. Hallelujah. Di ba? Praise God. Kasi nga, Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, 3 in 1. Amen. Hallelujah. 3 persons, 1 God. Okay. Hallelujah. Ganun din, ang Diyos Ama, amen, hallelujah, at ang Diyos Anak ang nauna. Kaya isinugo nila, hallelujah, ang Espiritu Santo, which is the last, amen, dispensation. Yung theological word, dispensation ng, hallelujah, ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu. Hallelujah, ito na nagtuturo sa atin ngayon. Nung buhay ang Panginoong Hesus, siya ang nagturo sa mga alagad. Amen? Hallelujah. Ang Diyos Ama, nung Old Testament, siya mismo, audible voice, hindi nila nakikita ni Abraham, Noah, hallelujah, ni Moises, nangungusap sa kanila. God the Father yon. Amen? Sa New Testament, God the Son. Ngayon naman, present time, God the Holy Spirit. Okay. Hallelujah. So, whom the Father, hallelujah, will send in my name. Sabi rito, the mission of the Spirit is here to ascribe the Father, but not the exclusion of the Son, who is also said to send Him. Kaya, yun nga, amen, hallelujah, yun ay, may mga trabaho sila at ginawa nila yung trabaho nila, ganun din ang kanilang pagpapakita. Ibig sabihin nun, which is, was not so proper to be mentioned because He speaks of His being sent in His name. Hallelujah. Para bang sinasabi rito, amen, pag may nagpadala, nag-utos, ibig sabihin, mas mababa. Hindi. Hallelujah. Hindi na ibig sabihin. Kaya nga sinabi natin, dispensation, hallelujah, in time. Yun nga, meron silang mga time na magpakita. Amen. Hallelujah. Magpakita at gumawa. Okay? Hallelujah. Ang banal na Espiritu ngayon, ang gumagawa. Kaya siya ang, hallelujah, huling bumaba, siya ang huling, quote-unquote, ipinadala. Hallelujah, ng Diyos Ama, hallelujah, at ng Diyos Anak. Amen. Hallelujah. Kasi nga, amen, nung nauna, God the Father, kumbaga sa He sent Himself, di ba? In the beginning, God. Di ba? Nang pasimula, ang Diyos. Di ba? Ay, hallelujah, nilikha ang lahat ng bagay. Hallelujah. Amen. Nilikha ang langit at lupa. Amen. Ngayon naman, hallelujah, ay ang banal na Espiritu. Okay, hallelujah. Sabi, He shall teach you all things. Tuturo niya sa inyo ang lahat ng bagay. Sabi, ito ang tamang gawa at
negosyo, sabi rito, hallelujah, ng Espiritu Santo. Kaya siya pinadala, hallelujah, para magturo, hallelujah, at para, amen, hallelujah, sabi pa rito, dinagdag, interpret and explain all things. Hallelujah, para i-explika, ipaliwanag, hallelujah, ang lahat ng bagay. Amen. Na makakaya natin. Sabi ng Panginoong Yesus dito, hindi ko lahat sinasabi sa inyo kasi kapag hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi hindi nyo makakaya. Unawain, ibig sabihin ng hindi nyo matitiis. Di ba? Amen. Hallelujah. Amen. Kaya ako hindi ko nire-recommenda. Basahin nyo Bible pero huwag nyo basahin ng overnight. At tangkain yung unawain. Maloloko ka. Meron na kami nakita, may kasama, dati namin sa sumilang, amen, Assemblies of God, may, hallelujah, tinangkang basahin ang Bible ng isang gabi, pagkatapos Halloween pa. Nag-costume pa yata ng mangkukulab o Satanas o Dracula. Sinapian ng masamang. Bakit kaya ginawa yun? Di ba may dahilan? Okay? Hallelujah. Sabi rin, di ba, kaya, daan-daan yung makakaya natin. I-interpret, i-explain all things which Christ has said to them. Mga sinabi, di ba, ang daming tanong ng mga alagad sa Panginoong Yesus. Basahin nyo. Dami nilang tanong. Kaya, alam nyo, hindi natin kayang unawain ang Diyos, hallelujah, ng buong buo. Pag naunawaan na natin ang Diyos, lahat, kahit sino man dito, naunawaan mo na Diyos, hindi na siya Diyos. Kasi naunawaan mo na. Yung asawa mong babae, hindi mo maunawaan. Sino ito naunawaan mo na asawa mong babae? Brother Layugan. Mas matagal silang kasal sa amin. Hallelujah. Naunawaan mo na ba si Sister? Si Sister Seni? Kasi kami 37 years. 38 years. Hallelujah. Hanggang ngayon. Hindi ko pa na. Hallelujah. Di ba? Hallelujah. Di ba? Sabi ko na siya, may humiling sa genie. Sabi, gawa mo ko ng tulay. So, makapunta sa US, mula Pilipinas hanggang US. Sabi, imposible yun. Hindi natin kayang gawin yun. Humiling ka na iba. O sige, bigyan mo nga ako ng pangunawa, maunawaan ko mga babae. Sabi, ka muna. Hallelujah. Yung tulay, ilang lane ang gusto mo. Mas madaling gawin nyo kaysa ibigyan ka ng pangunawa sa babae. Kailangan ko pa sabihin nyo, amen, hallelujah. Diba? Ang banal na Espiritu, mga kapatid, unti-unti pinapakilala sa atin ang Diyos. Kung sino siya, sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Sabi rito, to make them more plain and easy to understand. Diba? Banal na Espiritu. Nasa mo Bible, nanalangin ka, bubulong. Pagkatapos ito nga, amen, sa New Testament, hallelujah, pag-alis ng Panginoong Yesus at binaba na banal na Espiritu, ito na ang mga ngaral, ito na mga apostol. Lalo si Apostol Pablo, amen. Ito sinulat, binabasa natin, pinag-aaralan natin, hallelujah, kung paano natin magagawa ang mga utos ng Diyos, pinakilasan. Ang church, binigyan tayo ng mga pastor, hallelujah, apostol, binigyan tayo ng mga, hallelujah, mga nagtuturo, amen, hallelujah, ng salita ng Diyos. Alam niyo, ang dali ng pag-aralan ng Biblia para unawain. Alam niyo ba, ang pinakamaraming libro na na-publish sa buong mundo,